Nagigil ako. Lilinis ako ng ng likod. Yan, may RCMP pa dito sa gilid, no? Pulis na sa likod. Oh, pulis din nasa likod. Hi, good morning. All we're doing is checking, making sure people have their driver's licenses. No one's driving while impaired on all commercial vehicles today. Morning mga choy. Morning internet. Good morning viewers. Good morning barangay Nipawa. Snow pa rin. Sausage McMuffin. You want meal po? Oh, meal na lang siya tapos kasamang coffee, no? Sausage, egg. Oh, sausage. Sausage po na. Ano kasama ng Kasama ng sausage? May hash brown po and drink. Okay. Coffee large, double. Coffee large. Yeah. Double. Yeah. Ganyan po? Yan. Gusto niyo pong mag-add ng hash brown for only 99 cents po? Ah, hindi kasama sa meal? Mayroon po. Ah, Kung gusto okay. mo additional. Tama. To go po or inside? To go. Ito ang baso. Kayo na magre-refill o ako na? Oh, sige. Yeah. Tatanungin ko dito kung sino yung barangay captain nila. Te, sinong barangay captain nyo dito? Barangay captain pa tayo. Kasi dami yung Pilipino dito sa Nipawa eh. Kaya, Di- 2 years ko lang po kasi ngayon dito eh. Hindi pa ako masyadong matagal. Hindi mo alam kung sino barangay captain nyo? Opo. Barangay captain pa dito. May barangay captain kayo dito? May barangay captain kayo? Barangay chairwoman? Kasi ang daming Pilipino, di ba? Daming Pilipino dito eh. Kaya ang tawag ko dito, Barangay Nipawa. Ito nyo.
Puro mga Pilipino yan. Salamat. Yeah. So I'm good guys. Pag titingnan mo dun sa labas, parang hindi siya bukas eh. Parang sarado pag tingnan mo ha. Masyado kasing dark. Masyadong ano ba? Pag tinignan mo, sabi ko parang sarado yata. Pero bukas na yun. Taas ng snow. Ay. So pag mataas ang snow guys, kailangan magpa-light ka ng konti habang naglalakad. Light ba? Parang mimeo ba? Miming. Sa daming Pilipino dito. Ito lang talagang town, hindi mo kasi city ito eh. Ito lang talagang town na makakita ka ng sobrang halos mga Pilipino nagtatrabaho. Parang ni-recruit ni Canada para tumira dito eh. That's good. Yan o. Okay ng kalsada. So, yung snow, tuloy-tuloy yung snow pero humina na siya. Tuloy-tuloy pero humina. I mean, tuloy-tuloy pero maliliit. That's the right term. Tuloy-tuloy pero wala na. Sabi ni ate, pasensya na po. 2 taon ko pa lang dito eh. Siguro nagtatawa siya. Sinong barangay captain? No? Sino na tinutukoy niya ng barangay captain? Blind din si ate na hindi niya alam na pag may barangay captain, maraming Pilipino. Okay mga choy, so meron pa akong fuel I think. Kaya ko siguro mag-re-order. Diretso na ako ng queue line. Diretso na ako ng queue line. Wala na ako ng fuel. So meron akong enough 13 hours mga choy. Yeah, 13 hours. Highlighted route. Kasi 7 pang 8 days ko na ngayon. And 13 hours and 55 minutes. So yun na, wake up na lang ako. I think meron silang plano na dadalhin ako sa dadalhin ako sa Virginia. Delikado na naman ako. Okay.
Highway 16 mga chuy. Nice highway, eh? All white. In 6 kilometers, turn left on Highway 16. Nya, makasakat na diya sa bukid. Ganun. Lamang sa buhay ay yakapin mo, yakapin mo.
Nag-advance ako ng ng likod. Yeah, may RCMP pa dito sa gilid, no? Ito, pulis na sa likod. Oh, pulis din nasa likod. Yeah, nakapul din ako ng pulis. Kasi sabi ko lang, natitigil ako dahil baka habulin ako ng pulis. Hinabol na ng pulis. Gusto doon, gilid. Hi, good morning. All we're doing is checking, making sure people have their driver's licenses. No one's driving while impaired on all commercial vehicles today. Yeah. So, you want my license and? The registration. Alright, so I'm gonna grab it. Yep. Where are you headed today? Saskatoon. Oh, okay. Is that where you're from? From? From Saskatoon? What do you mean? Oh. I took the load from USA. Oh, okay. Any alcohol last night? No. No. Okay. I'm not allowed. I know, but you know what? Sometimes when we do these projects, we get people that are still impaired because they drink the night before in their cab. Yeah. I'm not gonna do that. Yeah. So what else you want? Just the registration for this. Registration. So I'm thinking why the oversize was full over there. Okay. Oh wait, not here. How are you today? Good, you? Busy? Just started, so. Oh, I can't complain. Still have another load back to US Today? tomorrow. Oh. Like what? Yeah, all the paperwork is here. You want the permit or? No, that's Okay. good. Oh yeah, you're good. Okay, alright. I'm Have good. a good day. Yeah, thank you so much. So, chinek lang nila mga choy kung impaired yung driver. Yan. Alam niyo, mababait yung mga pulis ng Canada. Yeah, mababait yung mga pulis ng Canada. And napaka nila, anong tawag doon? Respectable. Yeah, ito yun. Galing makipag-usap yung mga Canadian na pulis. Matakot ka sa mga pulis ng Amerika. Pero well, ako ilang beses na rin ako naka-encounter ng
wastong katinuan ka. Hindi yung may kunting alak ang dugo mo. No? Ako madalang ako bumili ng alak ng duty free unless talaga kung may binibigyan akong alak mga taga Winnipeg. Yun, pero wag kang mag-iwan na may bukas na mga beer, empty ka na beer sa garbage mo kasi mindset ng police, man. So sakto yung ginagawa nila na check ng mga driver kung kainom or what para iwas aksidente sa highway. Kasi ngayon, you know what? Ang Canada known sa banggaan ng mga truck. Kung alam niyo kung napapanood nyo sa highway, sa group page ng Highway 11 and 17, skilled trucker, known ang Canada, British Columbia, Ontario, yun mga known na lugar kung saan mayroong mga Alberta, may mga banggaan puti, at saka mga letter I, yan sila halos 90% letter I, halos. Pero hindi naman yun sa lasing sila or what. Maybe yung tawag dito yung critical thinking or yung decision making skills mo na tinatawag, no? Should I go? Should I stop? Should I go? Should I stop? Diba? Should I overtake or should I not? Yun ang mga decision making skills mo. Minsan kulang eh. Parang kaya siguro. Yun na. Anyway, yeah, that's good. Chine-check ka mga truck. No complaint about dyan. It's okay. Para sa amin yan. Para sa mga producer dito sa Canada. Alam nyo ang mga pulis ngayon? Busy. You know, busy sila dito sa Highway 16. Kanina pa ang daming mga RCMP. Yeah, you have to move guys sa lane and then slow down pag meron mga pullover na ganyan sa highway. Busy sila ngayon. Oplan sila. Okay mga Chuy, dito ako sa yard, but I don't know if ma-unload ako today. Nagmamadali pa naman ako para ma-unload agad, but busy daw sila. Hindi ako nakabook dahil hindi ko alam yung link. Hindi alam, nakalimutan kong link para sa appointment today. So I think maghihintay ako ng frozen pa oh. Oh my goodness. Maghihintay ako ng hanggang bukas siguro.
Ito yung problema pag nag frozen, men. Ito may halong alcohol to eh. Para matunaw ang ano ba? Tunaw yung ice. Ito yung problema men pag ulan tapos biglang lamig. Pero okay lang kung kahit bukas, kasi meron akong reload na kahoy. Kumukuha na sila ng reload na kahoy ngayon. Pangalawa ko na to, bale. Papuntang North Dakota naman. Ayaw na nila ng empty na trailer pupuntang Amerika, walang laman. Kaya oh, grabe to. Grabe to men. Na puno. Sao mo na. Humingi ako ng alcohol doon and steel brass dahil hindi kaya. And mayroon akong i-unbox sa inyo mamaya mga choy. Ang ganda nito. Yan. Ito. Hindi ko na kailangan yan. Yeah, kumuha ako sa opisina and nagpapautang sila doon. That's $150. So, tatlong paycheck, $50 each. Kaysa utangin ko sa Amazon. Amazon is $180. So, ang opisina kasi meron silang GPS, meron silang mga camera na may dashcam. I don't know if may dashcam, but meron silang, mamaya papakita ko sa inyo. Hindi kaya eh. Uy, bakit ko natanggal to? Hindi ko dapat tanggalin tong hayop. Uy, hindi ko dapat tanggalin tong hayop na to. Kasi hindi pa ako na-unload eh. At ko ba tinatanggal? Hindi pa ako unload. Kasi aabante pa ako doon. Hindi pwedeng wala siyang kanina sa drive. Ba't ko ba tinanggal? Ang dami kong gagawin mga choy. Kasi magkakarga ako ng kahoy bukas. Yeah. Trabaho to. So kung hindi nila ako i-unload ngayon, okay lang. Okay lang naman. Not a big deal. Basta lumambot lang tong mga kasukasuhan niya ba. Itong steel brass, linis na dyan. So kisa bibili ako. Yeah. Yun o. Bumigay agad. Ito kailangan ko lang siyang tanggalin kasi likod lang naman to ang mabigat. Kailangan dun. Yeah. Posing ko lang to.
Mahirap pag ano eh, yung ulan tapos biglang lamig. Ay ay ay. Ay ay ay. Yun. Frozen lahat dahil umulan sa ano eh, umulan sa Minnesota. Umulan sa Minnesota tapos lamig dito. Tanggal siguro yan. Sorry. Dami ng combine. Ang dami doon. Good. Ang dami. Sawa kayo. Babalik ako doon eh. Daming combine. Daming overtime. Overtime na kayo ngayon? Ha? Overtime na to? Yeah. Ha? Overtime na to. Sana all. May overtime. Hirap tanggalin ng mga binder. Wala. Oh! Wait. Ha? Hindi na. Hindi na. Marami ako. Oh, thank you. Buti unload ako. Bukas na ako pupunta ng Meadow Lake. Oh, ang cute ng car. Okay. Attention. Buti in-unload nga. Thank you so much. Happen, bro. Pull it up. There you go. Hang tight, Mark.
Alas 4 na. Okay. There you go. Red stain, the clinking of glass, the flickering shade on your face, pouring rain. Oh, I wish we had stayed. Misplaced, got somewhere to be, but don't wanna leave. Just one more drink, don't wanna think about anywhere, anyone else. Good evening mga choy, mga chay. So, tapos na ako dun sa Q-Line kanina. And nag-drive ako ng almost 3 hours dito sa Meadow Lake para mag-load ng lumber. Ng lumber, kahoy dito sa RGN, dadalhin sa North Dakota. I'm so tired. Pagod na ako. So ganun ang sistema ni Q-Line yan. Wala nang babalik. I think wala nang babalik na RGN na empty pabalik ng Amerika. Lahat pupunta dito, magkakarga ng kahoy, deliver sa Amerika, tsaka palang pipikapin yung load niya na oversize pabalik ng Canada. Lamig sa labas, 23 at 32. Hindi ko alam kung alas 10 na eh, mag-alas 10. Oh yeah, alas 10 na. Hindi ko alam kung makakargahan ako or bukas ng umaga. Not sure. But it's okay kung hindi ako makargahan, dito ako matutulog sa area nila. Bukas ng umaga, at least nandito na ako. Not sure. Baka mag-overtime yung loader. Kasi hanggang 10 lang siya eh. Mamaya malalaman kung super big pala itong sinusunod. Super big nga itong sinusunod. Marami-rami ito. Sabihin ko sa'yo, bukas na. Bukas mo na ako lutan. Hindi ako nagmamadali. Pagod na ako, sakit na ng aking sakit na ng aking katawan. Patapos na isang load niya. Tatapos ako nito alas 12 eh. Grabe taas ng load niya oh. Full pack talagang Super B. At least bukas, una ako bukas alas 7 ng umaga.
Is it okay to load tomorrow? Yeah. Huh? Yeah. Because I'm tired. Yeah, that works. That works? So I'm good there? You're good there. Okay, what time? They'll be here at 7. 7? Yeah. Okay. Thank you. I'm gonna sleep. Yeah. Thank you. Buti naman pumayag. Bukas na ako mag-load. Yeah. Pagod na ako, Choy. Anong oras pa ako nag-start kahapon? Kanina. Alas 7. Pagod na ako. I wanna stay here. Gusto ko magpahinga. Makaregain ako ng power again. I know yung operator pagod na rin siya eh. Kasi I think 12 or 10 hours sila. So pumayag siya na bukas na. Pero but for sure hindi na siya bukas sa umaga. Iba yung pang umaga. Yeah. Pumayag siya kasi, yeah, sure, that works for me. Why not? Ako, pagod na rin ako. Gusto ko lang confirm na pwede ako mag-stop dito. Then wala na rin akong oras, kakargahan niya ako. Matapos kami mga 1 hour. Then sisecure pa ako, paperworks. Then magdadrive pa ako ng another 15 minutes papuntang Meadow Lake. So wala na akong oras, overwork ako. So at least nandito na ako sa tawag dito. Nandito ako sa loading area. Tomorrow morning ako yung first ball nakakargahan. So nakaligo na ako kahapon. I'm good. Papalit lang ako ng damit. Then yeah, look at myself, man. Sawa na sa biruan. Then kung magwa-washroom ako, walang problema. Meron akong washroom dito. Washroom ako sa umaga. Oh, may lambayog lang dyan, oh, sa gilid, oh. Ay, nakapagpalinga din. So hindi ko papatayin ng truck until tomorrow morning kasi it's negative 32 mga choy. Negative 32. Kaya hindi pwedeng off ang engine. Wala pa rin akong hapunan. And meron akong papakita sa inyo, but I think sa ano na lang siguro, sa next day na lang. Kita nyo, wireless view camera. Kita ba? Wireless view camera pang truck. So para saan to? Okay, so isang araw ko na lang siya i-unbox. Papakita ko sa inyo, kinuha ko siya sa Q-Line. Saglit lang, para mas malapit. Ko lang sana'y malaman na ang puso ko sawa na sa biruan. So ulitin ko, meron akong papakita sa inyo tomorrow. Meron akong showcase. Ito ay kinuha ko sa Q-Line. Meron si Q-Line, may mga gadget siya. Meron siyang GPS. Pero babayaran mo yun. Deduction yun sa salary mo. $50 every paycheck. Hindi na masama kasi mag-order ako through Amazon, like GPS. Sa kanila tong GPS order ako ng Amazon, it's $180 plus tax. So kinuha ko siya sa Q-Line, bumili sila, marami ang binili nila, so $150. Wala nang tax yun, no? Wala nang tax. So ito ay para sa ano na to, next day, para sa truck. So para saan to? Well, makikita ninyo kung once i-unbox ko and then i-install ko. So magagamit ito siya sa oversize na load. Hindi ko na siya kailangan ng extended mirror para makita ko yung likod. So kikita nyo in the next vlog
And magagamit ko to pag pick up ko ng load sa Mulin, kasi itong aking load na pipick upin papuntang Mackenzie, North Dakota, dito lang malapit sa Jamestown, and then drive ako papuntang Illinois para reload. The same nung ginawa ko, Jander. Maraming Jander ngayon mga choy, kaya huwag kayong magsawang manood ng kung pabalik-balik na mag-pick up kami ng Jander, kasi everyday is another story. So sana hindi kayo magsawa. Marami kaming Jander na hakutin kasi magsa-summer na. Isang buwan na lang. Patapos na ang February. No? 10 months na lang. December na naman. Pasko na naman mga choy. Kaya hataw tayo sa biyahe ngayon kasi Pasko, gagastos na naman tayo ng pera pang regalo. 10 months na lang. Isipin nyo, 10 months na lang. Ano ng pizza ngayon? 20 na bukas. February, 8 days na lang. Tapos na yung February. So papasok na yung March, April, May, June, July, August, September, October, November, December mga choy. Christmas time. Kayo, nakaipon na ba kayo? Banat ng overtime. Kasi pag overtime, ipon, pambili ng regalo sa Christmas. So anyway, yeah, maraming load pabalik ng Canada, yung mga Jander na pipikapin namin sa Illinois dahil summer, farming season na naman. Okay? Piestahan na naman ng combine. Hakot. So ito, item na to, magagamit ko to sa combine din. Sasampulan natin, papakita ko sa inyo ang install, and then yung everything na pag nasa on route na ang biyahe, ikita ko sa inyo ang kung anong purpose nitong aking kinuha sa Q-Line. So, dahil dito ako matutulog, gusto ko na rin magpahinga. Negative 32. Nasaba kay kanyate ka. So, negative 32 sa labas. Okay? And sabi ko sa kanya, hindi na ako magpapaload, bukas na lang. So, ayahan ko na lang siya dyan. Wala na rin akong oras eh. Kakain pa ako, maghahapunan, mag-i-edit pa ako ng video para may mapanood kayo mga choy. Dahil, yeah, balik ulit tayo sa daily vlogging ng Pinoy Tracker Channel. Pero pagod talaga ako, exhausted ako kayo na pangit ang panahon. Yeah. So, paano? Bibitawan ko na kayo. Daghang kayong salamat. Nakaabot kayo dito sa last video na ito. Last minute ng video na ito. Daghang kayong salamat sa inyong tanan, sa inyong likes. Ay mo kalimot og likes pa. Ano? Pindutan lang ko ng likes diyan nya inyong mga comments. Okay? Pasensya na kung hindi ko muna ma-reply sa mga comments. Bigyan niyo ako ng pagkakataon. Bigyan niyo ako ng time na makasettle yung aking utak. Kasi at the end of this month, mag-off ako, re-reply ko yung mga comments niyo, and then of course yung ating question and sagot. Yung mga question nyo, tsaka sasagutin ko. Babasahin ko na rin yung mga shoutout sa weekend. Okay? Daghang salamat. Pag-amping mong tanan, and then guys, yung mga nandito sa Saskatchewan, keep warm. Yung mga daliri ninyo, make sure na naka-gloves. Yung dito nyo, yung cheek, make sure na naka-tuk kayo. Okay? Para iwas sa frostbite, sobrang lamig. Pag-amping mong tanan, I'll see you guys on my next video. Good night.